So, hi all mga Mars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video mga Mariko, another chismisan, another chikihan na naman tayo ng isang Android phone. So, 3 weeks ago, nung in-unbox ko to, and up until now, hindi ko pa nare-release itong review natin. Kasi tinignan ko talaga yung full performance nitong ating smartphone. Tinignan ko yung kanyang gaming. I checked already the camera, the battery, and so forth. And walang iba yan kundi itong ating Tecno Spark Go 3. Pero syempre mga Mars, bago ang lahat as usual, let me go ahead and share you guys first the quick specification of this Android phone. And yes, of course, let's start with the display or sa size. So, meron itong 6.75 inches HD plus IPS LCD display na merong 120Hz refresh rate. Sa chipset, meron tayong Unisoc T7250 12nm na merong Android version 15 with iOS 15. Sa GPU naman, meron tayong Mali G57MP1. At pagdating naman sa kanyang storage, meron tayong two preference or choices with this Android phone. So, meron tayong 4GB of RAM with 64GB of ROM and 4GB of RAM with 128GB of ROM. Huwag kayong mag-alala mga Mariko kasi kung naliliitan kayo sa storage nito, expandable naman po ito up to 1TB using a micro SD card. Sa camera, meron tayong 13 megapixel main camera and pagdating sa front-facing or selfie camera, meron tayong 8 megapixel. Sa battery naman, mga Mariko, meron tayong 15 contaction. Sa battery naman, mga Mariko, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery capacity na meron 15 watts charging rate. Sa security sensor or biometrics mga Mariko, meron tayong face recognition and side-mounted fingerprint scanner. And sa kulay naman, meron tayong 4 na choices with this smartphone. So meron tayong ink black, titanium gray, aurora purple, and also flare white. Ayan, kung titignan nyo siya, napakaganda po ng kulay nitong ating Tecno Spark Go 3. And tignan nyo naman yung camera module niya, no? Para talaga siyang iPhone 17 Pro Max. Yung kanyang camera module ay parang iPhone 17 Pro Max kasi kung titignan nyo, meron siyang parang rectangle dito. Kung susumahin nyo talaga is para siyang 16 Plus na may pagka 17 Pro Max. Ayan. So, yun na nga, wag na natin patagalin to mga Mariko. I-check na natin yung settings, feature, specification, and also battery, and so forth. Yung ba pang makikita natin with this smartphone. So, ito yung ating Tecno Spark Go 3, mga Mariko. Tingnan na natin. Tingnan natin yung kanyang brightness. So, naka-notch pa tayo mga Mariko. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung kanyang quality. Diba? Napakaganda talaga nitong ating Tecno Spark Go 3. So, dumako na tayo sa settings nito. Check natin yung settings niya. Okay. So, my phone. So, yan yung RAM natin. Okay. So, main camera is 13 megapixel. Selfie camera is 8 megapixel. Battery capacity is 5,000 mAh. Battery capacity. Android version 15. Okay. So, pwede mo din i-personalize yung wallpaper mo or lock screen mo. So, ayan na siya. So, may mga themes din dito. May always on display din pala siya mga Mars. And may option ka for font size or font natin. So, may online themes dito. So, sa display and brightness, ayan, pwede mo i-set into dark theme. Ako kasi madalas din talaga dark yung theme ko. And also, pagdating sa kanyang refresh rate, 120Hz yung kanyang refresh rate. Alright. Sound and vibration, ayan. So, try naman natin i-register yung fingerprint natin dito. So, dito tayo sa password and security. So, fingerprint and then set. Ayan, wait lang. Gagawa muna tayo ng pattern. Wait lang. Tignan natin kung gaano kabilis yung pag-adapt niya sa ating fingerprints.
So, register natin yung fingerprint natin dyan. Ayan, hindi mo na kailangan idiin pa mga mare ko. Soft touch lamang po. Okay. So, ayan. Back na natin siya. And then, try natin siyang i-lock. Open. One more. Lock. Open. One more. Oh, okay. So, mabilis naman yung ating pag-unlock with this smartphone. Okay. So, may mga special function siya dito. Dynamic port, outdoor base, or booster, sorry. Storage, battery and power saving. Ano pa bang pwede natin explore? Notification and status bar. Ayun lang naman siya. So, tingnan na natin yung speaker nito, mga Mariko. And of course, ang ipi-play natin vlog ay walang iba kundi vlog natin. Simulan natin mga Mariko sa kanyang display. So, mayroon 6.74 inches HD plus IPS LCD display na mayroon 90 Hz refresh rate. Sa chipset naman mga smarts, mayroon Unisoc P7225 na mayroon 12 nanometer Android version 14 with Fan Touch OS 14. Sa GPU, meron tayong Mali G52MP1. At sa kanyang storage naman, mga smarts, meron tayong 4GB of RAM with 256GB of ROM. So, naman sa kanya na okay naman maglaro dito sa Android phone na to. Next naman is yung kanyang design. So, yung design yung mga smarts, if you're going to tilt the Android phone, may sort of glaring effect ka na makikita with this Android phone. And para kang... So, yan yung speaker ng ating Tecno Spark Go 3. As you can see. So, quick camera naman tayo. Abangan nyo kasi meron din tayong full review with this camera. Kasama na dyan ang ating gaming, video, AI cam, okay. Try natin mag-capture ng sa main camera. Okay. So, yan lang naman yung ating Tecno Spark Go 3 features. So, let's start first sa kanyang design. Well, actually, very classy naman yung design nitong ating Tecno Spark Go 3. Very elegant, very minimal, very simple. Fun naman ako ng mga gatong klase ng smartphone. And pinaka nagustuhan ko dito talaga mga marikas, wala siyang masyadong design. Kasi para sa akin, mga sis-Mars, mas eye-catchy sa akin yung mga ganitong klaseng simpleng design lang ng mga smartphone. And purple pa siya. So, paano pa kung may pink ito, di ba? So, very, 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 very good para sa akin yung ganitong klase ng design na ginawa ng Tecno, and nakakasunod sila sa mga trendy na design ng mga smartphone right now. So, nauuso na yung mga gatong camera module at dumadami na sila. Kaya para sa akin, 10 out of 10 ito. So, pagdating naman sa kanyang chipset, this is a Unisoc T7250 12 nanometer Android version 15 with iOS 15. Mali G57 ang kanyang GPU, MP1. I tried playing games in here like Mobile Legends, COC, COD, Black Blast. Ayan, mga casual and light games lang. And as usual, okay naman yung gaming experience ko. Pero, disclaimer lang po muna, bago ko ituloy-tuloy itong vlog na to, I'm not a pro po when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my experience, and also my feedback na din. Since ako nakalaro dito sa Android phone na to, ako nakatest ng camera, ng chipset, ng specification, and ng mga features niya. So, going back, if you're a gamer na heavy
yung mga nilalaro like WoWA, Genshin Impact, mga RPG, roleplay, quest, mga games. I think this one, hindi nga ganun ma-handle yung laro niya. I mean, for example, na heavy gamer kayo, like that, syempre yung mga ganong klase ng games, kailangan mo siyang iset into highest resolution, into highest graphics. Pag ganong mga scenario, mga sis-Mars, asahan nyo na may lag dyan, may frame drops kayo, may aasahan dyan, at baka pa hindi nga, alam na, gumalaw si character mo dyan. Pero siguro, you can try to put the graphics into lowest. If tolerable niya at ganun nyo gusto yung graphics niya, why not? You can try. Pero para sa akin, even lowest siya, hindi talaga siya for me. Siguro dahil hindi ako gamer ng mga ganong case of games. Para sa akin kasi casual and mga light games lang talaga yung nilalaro ko. Pagdating sa mga ganong scenario, yes, perfect pong bilhin itong sa ating Spark Go 3. The third thing naman is yung sa kanyang camera. Camera nito mga sis-Mars, so-so, pwede na naman na siya. Unlike hindi ko alam pero parang mas maganda pa nga si Go 2. Hindi ko alam kung ako lang ba. I'll try to check yung aking hard drive later. Titignan ko kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Pero para sa akin, mas okay pa rin talaga si Go 2 or parang same lang sila. Tingnan na lang natin later on. Kasi pag sa camera, abangan nyo na lang kasi another video ko gagawin yan mga sis-Mars. Pero kung gagamitin nyo to pang vlog, again, hindi po ito yung cellphone na para sa inyo. This is an entry-level cellphone or budget-friendly smartphone. Kaya kung naghahanap kayo ng pang vlog nyo na camera, no po, hindi ko po siya ma-recommend sa inyo. Pero kung casual lang naman or basic lang nyo naman gagamitin yung camera nyo, yes, approved naman sa akin itong ating Tecno Spark Go 3. May mga photos kaming nakuha dito, especially outdoor, nung nasa Kabanggan kami, nung nasa front kami ng beach. And so far naman mga mare ko, okay naman yung mga quality na nakuha namin dito sa smartphone na to. Ang ganda din ng kanyang portrait. Tignan nyo naman. So, yun lang mga sis-Mars. Pahapyaw lang yan. Ayan, ito yung indoor shot. And pagdating sa video recording, ayan, hindi ko muna siya sasagutin as of now kasi gusto ko pang explore ng more yung video recording dito sa ating Tecno Spark Go 3. Sa battery capacity, since entry level to na phone or budget-friendly smartphone, para sa akin, perfect naman na yung battery capacity niya na 5,000 mAh battery capacity. Saan ka nga ba pupulot ng ganitong smartphone na may mga ganitong klase ng chipset? Kasi dati, di ba, wala namang ganitong smartphone sa ganitong presyo, below 4,000 or 3,000 up. Parang hirap bumili ng smartphone na ganun yung mga klaseng chipset na mabibili natin na malaking size, nasa mid ang level pagdating sa camera. Sa gaming naman, nung panahon kasi kasi dati, if I'm not mistaken, pandemic, most lang talaga na nilalaro ng mga tao is ML, COD, PUBG, ano pa bang mga nilalaro dati? Among Us, 'di ba? So, para sa akin yung mga ganung basic games is pasok na pasok at kaya namang i-handle itong ating Tecno Spark Go 3. Pero kung mga RPG, mga ganyan, siguro hindi ko talaga siya masasuggest sa inyo mga mare ko. Hindi ko alam kung pare-parehas tayo ng experience. Again, iba-iba naman mga content creator. Ako, ang standard ko lang talaga sa isang smartphone, basta okay yung camera, so nakakapaglaro ako ng mga classic or mga basic games na nilalaro ko, approve yan para sa akin. So, yun lang mga sis-Mars. One of the thing lang naman na napansin ko dito na kanyang features is yun nga yung kanyang speaker. Yung speaker niya is up to 300% yung volume. But for me, syempre naman, pag ganun nakalakas yung volume, parang ang sakit niya na sa tenga. Hindi buo yung sounds niya, hindi din naman siya basag, hindi siya tunog lata. So, parang nasa normal siya. Pero para sa akin, na mahilig sa music, masakit siya
sa tenga pag nakasagad na po yung kanyang speaker. Pero pag nanonood kayo, for seniors natin dyan na mahilig din manood ng malalakas ang speaker, yes, perfect na perfect kasi meron tayong 300% volume dito sa ating Tecno Spark Go 3. So, sa screen naman, of course, notch to mga sis-Mars, hindi ko na aarayan yon kasi nga, syempre, 'di ba? We're talking about the price of this Android phone and then maghahanap ka ng naka-punch hole, naka-AMOLED. Tapos yung chipset pang alam mo na, pang heavy games. No, siguro parang ang hirap naman nun mga mare kasi ang budget mo lang is 3,000 for 4,000. So, sa mga ganitong klaseng mga smartphone, mahirap na siyang arayan kasi para sa akin worth it naman yung specification na nabibigay niya sa kanyang presyo. Again, hindi po ako pro. Okay? So, if you're going to consider buying this Android phone, just click the basket down below dito sa bottom left part ng ating video. Mas mura nyo na pong mabibili itong ating Android phone. So, meron tayong exclusive voucher dyan, 1,200 to 1,500 pesos. Di nyo mapupulot yan sa mall kasi SRP price pa rin po sila. Wala silang discounted price or voucher. Pero dito sa video natin, meron tayong voucher, meron tayong discounted price from Tecno Spark Go 3. So, yun lang naman mga sis-Mars yung quick feedback ko. Quick feedback ko with this Android phone. If tatanungin nyo ako, maring ano, marerecommend mo ba siya? Yes na yes po mga mare ko. Yung presyo niya is worth it naman sa specification na binibigay nito. Okay? So, magbabase na lang tayo kung ano yung standard mo. Again, sasabihin ko ito na pala ulit-ulit. Magbabase na lang tayo kung ano yung standard mo sa isang smartphone. Alright? Kung naghahanap ka ng secondary phone or main phone na okay naman ang chipset for basic games, okay naman ang camera to capture some memories of yours, and then okay din naman ang screen, malakas din naman ang speaker, classy ang design, yes, this Tecno Spark Go 3 is for you guys. Alright? So, my name is Maring Ana. Don't forget to follow me here sa mga socials ko sa baba. Please do subscribe here to our YouTube channel for more feedback, thoughts, and also experience na naman sa isang smartphone. So, dito na natatapos ang ating chismisan, chikahan, maritesan na isang smartphone. So, see you guys.